Nagsisimula ang kwento kay Rick Marshall, isang paleontologist na may medyo out of this world na teorya. Naniniwala siya sa tinatawag na tachyon particles, mga particle na mas mabilis pa sa liwanag na pwedeng magbukas ng portal papunta sa ibang dimensyon. Sa isang sikat na interview sa Today Show kasama si Matt Lauer, napahiya si Rick. Tinawag siyang baliw at ang kanyang mga teorya ay itinuring na basura. Dahil dito, nawalan siya ng career at napunta sa isang hamak na trabaho sa La Brea Tar Pits, kung saan siya ay nagtuturo na lang sa mga bata. Dito natin makikita ang bagsak na morale ni Rick, na tila sumuko na sa kanyang mga pangarap. Isang araw, binisita siya ni Holly Cantrell, isang doctoral student na naniniwala sa kanyang mga teorya. May dala siyang ebidensya, isang fossil na may imprint ng isang modernong lighter. Ito ang nagbigay ng bagong pag-asa kay Rick. Tinapos niya ang kanyang imbensyon, ang tachyon amplifier, isang gamit na kayang mag-detect at mag-maximize ng portal openings. Nagpunta sila sa isang abandonadong tourist trap na tinatawag na Devil's Canyon para hanapin ang source ng tachyon energy. Dito nila nakilala ang tour guide na si Will Stanton, isang lalaking walang ibang inatupag kundi ang kumita ng pera at mag-relax. Sa huli, napilitan silang tatlo na sumakay sa isang lumang bangka sa loob ng kuweba. Biglang lumakas ang enerhiya. Ang tachyon amplifier ay nagsimulang tumunog at isang malakas na lindol ang naganap. Isang portal ang bumukas sa gitna ng tubig at hinigop silang tatlo. Nagising ang tatlo sa isang kakaibang disyerto. Pero hindi ito basta disyerto lang. May mga gamit mula sa iba't ibang panahon, mga lumang barko, eroplano, at pati na ang Golden Gate Bridge na nakabaon sa buhangin. Ito ang Land of the Lost, isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Dito nila nakilala si Chaka, isang pakuni, isang uri ng primitive caveman ape creature. Iniligtas nila si Chaka mula sa kapahamakan, at bilang ganti, naging guide nila ito. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa salita, malaking tulong ang kaalaman ni Chaka sa lupain. Hindi nagtagal, nakatagpo nila ang pinakamalaking banta sa lugar, isang Tyrannosaurus Rex na binansagan nilang Grumpy. Pero may kakaiba kay Grumpy, tila mainit ang dugo nito kay Rick Marshall dahil sa pang-insulto nito sa utak ng mga dinosaur. Sa isang iconic na eksena, hinabol sila ni Grumpy. Dito natin nakita ang talino o kawalan nito ni Rick. Sinubukan niyang gumamit ng ihi ng dinosaur para itago ang kanilang amoy, pero ang ending ay mas lalo lang silang naging target. Ang rivalry sa pagitan ni Rick at Grumpy ay magpapatuloy sa buong pelikula, na nagbibigay ng balance sa aksyon at komedya. Habang naglalakbay, nakarinig sila ng isang boses sa kanilang isipan. Ito ay si Enoch the Altrusian, isang matalinong nilalang na may kulay gintong balat. Ipinaliwanag ni Enoch na siya ay ipinatapon ng masamang si Dazarn. Kailangan ni Enoch ang tachyon amplifier ni Rick para pigilan ang pagsakop ng mga Sleestak, mga butiking nilalang na may malalaking mata, sa mundo ng tao. Ang mga Sleestak ay mga mindless na sundalo na nakatira sa loob ng mga pyramid pylons. Sila ay mapanganib at laging gutom. Naniwala si Rick kay Enoch at nangakong tutulungan ito, kahit na ang totoo ay nawala nila ang amplifier sa gitna ng kanilang pagtakas kay Grumpy. Upang mahanap ang amplifier, kailangan nilang dumaan sa iba't ibang pagsubok. Narito ang ilang mahahalagang tagpo. Ang higanting alimango, muntik na silang makain ng isang dambuhalang crab, pero dahil sa swerte at konting sablay na plano ni Rick, nakaligtas sila. Ang ice cream truck, nakahanap sila ng isang lumang ice cream truck sa gitna ng disyerto. Dito sila pansamantalang nakapag-relax, uminom ng mga abandonadong juice, at kumanta. Ito rin ang sandali kung saan naging malapit ang loob ni Will at Holly. Ang pterodactyl nest, sa kanilang paghahanap, napunta sila sa isang pugad ng higanteng ibon. Dito muntik nang mamatay si Rick matapos siyang lamunin at iluwa ng isang dinosaur. Nang mahanap nila ang tachyon amplifier, na kinuha pala ng isang magnanakaw na ibon, bumalik sila kay Enoch. Pero bago pa nila maibigay ang gamit, natuklasan ni Holly ang isang mahalagang sikreto. Sa pamamagitan ng isang lumang pylon recording, nalaman nila na si Enoch pala ang tunay na kalaban. Hindi siya ipinatapon para pigilan ang pagsakop, ipinatapon siya dahil siya mismo ang gustong sumakop sa Earth gamit ang hukbo ng mga Sleestak. Ang Zarn ay ang mabuting nilalang na nagtangkang pigilan siya. Ginamit lang ni Enoch si Rick para maayos ang portal technology. Nagsimula ang huling labanan sa loob ng isang higanteng pilon na tinatawag na Library of Schools. Dito, kailangang sagutin ni Rick ang mga bugtong ng mga schools para makadaan.
Sa kabutihang palad, kahit puro kayabangan si Rick, may stock knowledge pa rin siyang naitatago. Nang makarating sila sa portal room, sisimulan na sana ni Enic ang kanyang invasion. Libu-libong Sleestak ang nagising. Sa puntong ito, dumating si Grumpy ang Trex. Akala nila ay kakainin sila nito, pero naintindihan ni Rick na kailangan nilang magtulungan. Sa isang epic na sandali, sinakyan ni Rick si Grumpy at nilabanan ang mga Sleestak. Nagawa nilang makuha ang Tachyon Amplifier. Ginamit ito ni Rick para sirain ang portal link ni Enic. Pero may isang problema, kailangang may maiwan para isara ang portal mula sa loob. Sa huli, nagpasya si Rick na bumalik sa mundo ng tao kasama si Holly. Si Will naman, na nakahanap ng Sea Paraiso sa Land of the Lost, at dahil sa takot sa utang sa totoong mundo, ay nagpasyang maiwan kasama si Chaka at ang mga babaeng pakuni. Bumalik si Rick at Holly sa mundo ng tao sa pamamagitan ng portal sa Devil's Canyon. Bitbit ang kanyang Tachyon Amplifier at isang itlog ng dinosaur bilang ebidensya, bumalik si Rick sa Today Show. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang bida ng tawanan. Napatunayan niyang totoo ang kanyang mga teorya. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang post-credit scene kung saan makikitang ang itlog na dala ni Rick ay nagsisimulang mapisa sa gitna ng studio na nagpapahiwatig na ang adventure ay hindi pa tapos. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.